Welcome to K-Catalog. Start tayo with 어휘 vocabulary. 포스터를 보고 축제에 대해 이야기해보세요. So, 축제, it means festival. Anong klaseng festival ba? Tingnan natin yung title, no? 한마음 걷기 축제. Pag sinabi mong 한마음, han, one, then 마음, pwedeng heart, pwedeng mind. So, dito, parang sinasabi niya, one heart or one mind. Okay, so dito, 걷기, from the word 걷다, ibig sabihin is to walk. Okay, sulat ko lang, no? 걷다, ibig sabihin po niyan is to walk. So, kung merong marathon, ito naman, walkathon naman ito. So, we walk as one, kumbaga, yung gustong sabihin ng title, no? Kasi one heart eh. So, tingnan natin yung iba pang information. 10월 29일 금요일. So, kailan daw? October 29, Friday. Anong oras? 9시부터 2시까지. From 9 a.m. to 2 p.m. Desang. Pag sinabing desang, who? Sino yung mga pwedeng mag-participate? Okay, so, ne, wegugin. So, yung ne at saka we, ano ba ibig sabihin yan? Yung ne, inside. So, ibig sabihin, yung mga local citizen, mga Koreans. We, outside, yung mga foreigners naman, wegugin. Okay? So, pwede daw yung Koreans and pwede ding foreigners na mag-participate. 참가비. So, ito naman is B, ibig sabihin, may fee ba? May babayaran ba? Sabi, 무료. Pag sabing 무료, free. Okay? Walang bayad. And, 기념품 제공. Pag sinabing 제공, they offer or they give. Alin? 기념품. 기념품 meaning souvenir. Okay, souvenir. Yan. So, wala ng bayad, may libre pang mga souvenirs. Next, 준비물. Ano yung mga kailangang i-prepare? 준비, prepare. 물, 물건, mga bagay na dapat ihanda. 운동화, 물. So, yung iyong running shoes. And 물, water. Next, 문화 공연. Pag sinabing 공연, ito po ay yung mga palabas, no? Show or performance. Yan. 가수 및 dance team 공연. So, meron daw pong performance for singing and dancing. Next, 체험거리. 체험, ibig sabihin, experience. So, ano yung mga pwedeng ma-experience? Cup, 부채 만들기. 만들기 to make. So, making of cups and fan, 부채. Okay, so again, 부채, fan yung ating pamaypay, no? Then, 장소, place, saan? Okay, where? Saan daw? Sangam-dong World Cup 경기장. So, ayan po yung pangalan ng lugar na kung saan gaganapin yung festival. 오시는길, if manotice nyo, nakalagay bus 지하철. Ibig sabihin, kung pupunta ka dyan sa lugar na yan, ito daw yung mga possible na sasakyan mong bus na dadaan sa lugar na yan. So, we have yung bus number 571, 271, yan. Yan po yung mga bus na pwedeng sakyan. And if magsasubway ka naman daw, 지하철, you have to ride yung line number 6, Yukhoson. Tapos, anong station? Sangam World Cup 경기장역. So, dito ka daw sa station na to bababa. And mag-exit ka sa exit number 1, 1번 출구. Okay? And then, 신청 meet muni. So, kung ikaw daw ay magre-register or meron ka mga questions, so ito yung mga pwede mong puntahan. Yung website nila and yung contact number nila for questions or inquiries. Pag sinabing juche, ito naman is kung sino yung host. Okay? So, ang host ng festival na to is yung Seoul Churipguk Wegugincheong, yung immigration. Okay? So, sila ang host. And then, who won? So, supported by. So, ito, anong department ng government ang sumusuporta sa na to, festival na to? 법무부. So, 법무부, ibig sabihin, Ministry of Justice. Okay, so dito sa Korea, sa atin kasi sa Pilipinas, ang gamit natin is Department. Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Department of Education. So dito sa Korea, instead of department, ang term na gamit nila is ministry. 상암 월드컵 경기장에서 한마음 걷기 축제를 해요. 이 행사에는 한국 사람, 외국 사람 모두 참가할 수 있어요.
So, in-explain niya lang kung ano yung mga information na nandito sa poster. So, in case na kayo ay may interview, papakitaan kayo ng ganitong poster, sabihin, "이 포스터를 설명해 주세요." Explain mo daw kung ano yung nandiyan sa poster na yan. So, all you have to do is laruin kung ano yung mga nasa yung information na nandiyan, no? So, dito sa case niya sa baba, sinabi niya lang kung saan gaganapin and ano yung gaganapin na event at saka kung sino-sino yung pwedeng mag-participate. So, tatlong information yung binigay niya. Okay, so ikaw naman, pwede mong sabihin, kailan, ano yung date, anong oras. Okay, tapos kung may question or kung gustong mag-register, ano yung mga dapat na contact na numbers. Ayan. So, lalaruin mo lang yung mga information dyan. 여러분이 경험한 행사에 대해 이야기해보세요. So, sabi niya, 저는 아이와 함께 어린이날 행사에 참가했어요. 여러 가지 체험거리도 있어서 재미있었어요. So, anong sabi niya? Ako, kasama yung mga kids, kami ay nag-participate or nag-join sa Orininal. Ano ba yung Orininal? Children's Day. Okay? Children's Day event. Tapos, anong sabi niya? Yorogaji. Again, yorogaji, ibig sabihin, iba't iba. May iba't ibang klase daw ng experience, kaya naman sobrang saya. Okay? So, kung ikaw naman, 저는, ako. 저는, tapos, 저는 가족과 함께. So, si Ai, papalitan mo lang ng 가족. 가족과 함께. So, we just have to be mindful sa mga particles na ididikit natin. So, dito, wa yung nilagay niya kasi nag-end yung ai sa vowel. Pero si kajok, nag-end siya sa consonant, kaya gwa yung dinugtong. Okay, so 함께. Tapos, original 행사. So, dito, palitan mo lang yung pangalan ng event. 벚꽃 축제 행사에. Yan. Di may first sentence ka na. Tapos, second sentence. Okay? So, dito sabi niya, 여러 가지 체험거리도 있어서 재밌어요. So, actually, pwede mo nang gayahin yan kasi pagdating mo sa isang event, marami naman talagang experience na ino-offer. So, dito, pwede natin isipin, 먹을거리. Ayan, ibig sabihin, yung mga makakain. 먹을거리도 많고, ibig sabihin maraming makakain. Tapos, ano ba yung madami kapag 벚꽃, 'di ba? Cherry blossom. So, 예쁜, explain mo lang, no? Yung magagandang cherry blossom, 예쁜 벚꽃. 을 재밌게 구경했어요. Dahil ano na siya, no? Na-experience mo na. So, ibig sabihin, past na siya. So, dapat past tense. 구경했어요. So, ito na yung pinakasagot mo. 저는 가족과 함께 벚꽃 축제 행사에 참가했어요. 먹을거리도 많고 예쁜 벚꽃을. So, dito pala yung 을, pwede mong gawing do. Kasi may do tayo dito sa una. Okay? If maalala nyo yung do na grammar natin. So, 먹을거리도 많고 예쁜 벚꽃도 재밌게 구경했어요. First grammar for level 2 unit 16, we have 동사, that's verb, plus grammar 을 or real. So, take note, itong pattern na to, ang kasunod po dapat lagi niyan is 명사. So, 동사, sulat ko dito, no? 동사 plus 을 or real, tapos ang kasunod dapat is 명사, noun. Bakit? So, tingnan natin yung explanation. 뒤에 오는 명사를 수식하며 미래에 일어날 상황이나 추측, 예정, 의도 등을 나타낼 때 사용해요. So, ano po bang sabi dyan? Ito daw pong grammar nito is gagamitin mo kapag yung kasunod na noun is imo-modify mo. Okay? So, it modifies the noun that follows after this grammar. And then, ginagamit siya to indicate yung future situation or guess, okay, or speculations. Ano pa? 예정, plan, o kaya naman ay intentions. Ayan. So, ibig sabihin, hindi pa nangyayari, magaganap pa lang. Okay? So, pag ganito na medyo nakakalito yung mga explanation,
ang gagawin natin importante is check yung examples and see kung paano ginamit sa example yung grammar na yon. So dito, sabi, 세계인의 날 행사에 참가할 사람 있어요? So nagtatanong siya, no? 세계인 날 행사. So event daw siya. Anong klaseng event? 세계인의 날. So parang World's People Day, kumbaga. Or International People's Day. Parang ganun yung no? Sabi sa poster. Tapos, 참가, from the word 참가하다. So, verb po yan. Okay, so yan yung 동사 natin. 참가하다, to join or to participate. Tapos, ang nangyari is, naging 참가할. Okay? So, sabi, yung 사람이 있어요. So, nagtatanong siya, meron bang mga gustong mag-participate? Okay, so, mag-participate. Hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. Sabi niya, may mga gusto bang mag-participate dito sa event na to? So, sumagot si, Huwen. Sabi niya, 저요. 그런데 가족하고 같이 가도 돼요? Sabi niya, ay, ako po. Yan. Kaya lang, pwede po bang kasama ang family? Yan. So, pwede din daw bang mag-participate yung family? Okay? So, ito yung first example natin. Next, another one. Dito tayo. 다음 학기에도 한국어 수업을 들을 계획이에요? 네, 신청하려고 해요. Anong sabi niya? 다음 학기에도. So, sa susunod na semester. Okay? So, next sem ba? Yan. 한국어 수업. So, Korean language class. 들을. From the word 듣다, no? So, ibig sabihin ng 듣다 to listen or ibig sabihin to join ulit or kung ite-take niya daw ba ulit yung Korean class next semester kung may plano siya na makinig or pumasok sa Korean language class. So, naging si Ditta, naging dil, tapos, tsaka siya nagkaroon ng ul na grammar. Okay? 들을 계획이에요. So, anong ibig sabihin ng question niya na yan? May balak ka ba? Okay? Or binabalak mo ba na makinig or pumasok ulit sa Korean language class for next sem? Yan yung question niya. So, sagot ng kausap niya, 네, 신청하려고 해요. Yes, sabi niya. Okay, I'm planning to register. Again, no, yung grammar natin na ryogu or uryogu hada. If maalala nyo, no? Sulat ko lang para maano natin. Review din po ito. Uryogu hada. Yan yung ginamit na grammar. Again, plan to or intend. Yan. Tapos, next, dito tayo. 내년부터 아르바이트를 할 생각이에요. Okay, ano daw? 할 생각. So, from the word hada. So, wala siyang batchim, kaya real lang yun nilagay sa kanya. So, 할 생각. Ibig sabihin, planning or 생각 is to think, no? Parang plano ulit yan. Another way to say I'm planning. So, planning daw siya na mag-part-time. Okay? Or arbeit. Sa next year, 내년부터. Next, 결혼식 갈 때 입을 옷 좀 사고 싶어요. 사비 niya, 입을, from the word 입다, to wear, isuot. So, may batchim, kaya 을 yung dinagdag. So, magiging ibig sabihin is yung isusuot. Okay? So, ano yung isusuot niya? Malamang yung damit, no? So, minodify niya yung damit sa pamamagitan ng pagsasabi ng action na i-apply niya dun sa bagay na yon, which is isusuot niya nga. Okay? So, dahil future, hindi pa nangyayari, kaya 을 or real tong dinugtong. Diba? Parang sa 먹다, 먹을, tapos koyeyo. 입다, 입을, koyeyo, isusuot. Okay? So, dito din, no? 입을 옷 좀 사고 싶어요. Sabi niya, pagpunta ko dun sa wedding, yan, gusto kong bumili ng isusuot na damit sa pagpunta sa wedding. So, yun yung kanyang sinabi dyan. Tingnan natin yung ating rules. 을, so kapag nag-end sa batchim, you add 을. Pag wala namang batchim or nag-end sa vowel, you add real. So, 먹다, 찍다, 먹을, 찍을. 가다, 보내다, walang batchim, no? End sila sa vowel. So, gal, bonel. Yan po. So, yan po si 동사 plus 을 or real. Now, let's apply yung ating 동사 plus 을 or real followed by 명사, no? Again, ito yung pag-modify mo dun sa noun gamit yung action na pwede mong i-apply dun sa noun mismo.
Okay? So, yung action na yon is mangyayari pa lang. Okay? For future use, no? So, sabi, 여행 계획표를 보고 계획을 이야기해 보세요. So, tingnan daw yung plano niya. Yan. So, yan yung kanyang plano sa gagawin niyang trip. So, 5월 20일, 5월 22일. So, yan yung araw na mamamasyal siya. So, tingnan natin example. Sabi, 11시 제주 박물관. So, meron tayong oras, and then meron tayong pangalan ng lugar, 제주 박물관. Tingnan natin kung paano yung sentence na ginawa. 21일 11시에 갈 곳은 제주 박물관이에요. So, binanggit yung araw. So, hindi na kasama yung buwan, yung araw na lang mismo, which is 21st. So, 21일, tas yung oras, 11시에. 갈 곳은, so, yung pangalan to, yung verb or yung action na pwedeng gamitin dito sa noun na to is to go. Kasi pangalan siya ng lugar, so ano ba yung pwedeng may apply na action dyan? Pupuntahan yung lugar na yon. So, gada, yan yung verb na gagamitin. So, ang nangyari, drop yung da, then apply natin yung, yung grammar na dong sa plus ul or rel. Since walang batchim si gada, real lang yung dinagdag, kaya gal lang yung nangyari. Okay? Tapos, got. Yung got po is place. Okay? So, 곳은. So, ito yung myongsa natin, no? Yung lugar. And then, dinagdagan lang po ng un topic particle. So, if maalala nyo, meron tayong un or nun na topic particle. Yan. Tapos, Jeju Bakmulguan. Pinakapangalan na mismo nung noun mo, which is yung Jeju Bakmulguan. And then, nag-end sa iyeyo-yeyo na grammar. Okay? So, again, sabi niya, 21일 11시에 갈 곳은 제주 박물관이에요. So, sa 21st ng 11 o'clock, ang pupuntahan ko na lugar ay yung Jeju Museum. Okay, so 갈 곳은 pupuntahan. So, pupuntahan pa lang, no? Pupuntahan na lugar. So, yung ginamit niya na action is punta, naging pupunta. Okay, sige, gawin natin yung number 1. Color code tayo para mas masundan natin. So, number 1. Gayahin lang natin yung format dito, no? So, ginawa, yung date muna. So, 21. Tayo din, 21일. Tapos, yung oras, 1300. So, yan po ay alauna, no? So, 1시에. Tapos, tingnan natin yung noun. 점심, 고기국수. So, 점심 is lunch. Yan yung noun natin. And then, yung pinakapangalan mismo nung noun natin, yung pangalan ng food, 고기국수. So, ano ba yung applicable na action na pwedeng i-apply dito sa noun na to? So, since we have lunch, ang mag-a-apply na action dyan is to eat. Okay? So, 먹다 yung gagamitin nating verb. So, dahil may batchim si 먹다, magiging 먹을. So, dito, tuloy natin, 21일 1시에 먹을. Tapos, yung noun natin, ano yon? 점심. So, ayan yung 명사 natin, no? Yung 점심. So, 점심. Tapos, ano yung particle na idadagdag natin? So, again, yung un or nun na topic particle. So, dito, dahil meron siyang batchim, so, un ulit yung ilalagay natin. 점심은. Tapos, ano na yung pinakapangalan nung noun natin? 고기국수. 고기국수. Tapos, mag-end sa yeyo dahil walang batchim yung guksu. Yan. So, I hope nasundan nyo. So, yung number 1, 21일 1시에 먹을 점심은 고기국수예요. So, sa 21st ng alauna, yung kakainin na lunch ay 고기국수. Okay? So, kain. Naging kakainin. Okay? Sige, tingnan natin yung number 2. So, 1500. So, alas 3 po yan, no? 3 o'clock. So, same siya na on the 21st. So, may 21 siya mangyayari. So, 21일. 21일. Tapos yung oras, 3시. Ayusin ko. Yan. 21일 3시에. Then, tingnan natin yung noun natin. 동문시장 구경. Okay, so ito po ay noun po yung mga yan. Okay, so tatlong word siya. So, it's a phrase, pero ang pinag-uusapan dyan is talagang noun lang. 동문시장 구경.
Ibig sabihin, yung pag sinabi kasing gugyong, to look around, no? Or to watch, yan, kumbaga magmasid-masid. Alin yung pagmamasid-masidan niya? Yung Dongmun Shijang, yung market daw, Dongmun Market. Okay, so pag gugyong kasi, yung word is gugyong lang, noun lang po yan. Kailan magiging verb yan? Kapag nagkaroon ng hada, gugyong hada. Okay, so para maging grammatically correct yung ating gagawing sentence, yung gagamitin natin na action dito is hada. Okay, so for number 2, yung verb natin will be hada. And dahil walang bachim si hada, magiging hal. Okay, so dito, ishibiril se shiye. Hal. And then, got. Lalagyan ko ng got. So, ma'am, bakit may got bigla? So, explain ko muna, no? If matatandaan nyo, yung got at saka si got. Got. Sorry. So, kanina, sa example natin, lumabas tong si got, which is pangalan nga ng lugar, place. And then, we have this got. So, isang, letter lang yung pinagkaiba nila. Ito naman ay bagay or things. And take note na pareho sila, got tsaka got, noun po yan pareho, no? Yung sa po yung dalawa na yan. Okay? So, lalagyan natin ng got dito para maging grammatically correct yung gagawin nating sentence. And dahil meron ng got, dadagdagan natin ng particle na un or nun. So, topic particle un or nun dahil merong batchim, un yung idudugtong natin. So, magiging halgosun, yung bagay na gagawin. Yun yung ibig sabihin, no? So, ano daw? Dongmun Shijang Gugyong. So, magiging Dongmun Shijang Gugyong Iyeyo. Dahil may batchim yung Gugyong, so magiging Iyeyo. Okay? So, again, ano yung ginamit nating verb? Hada. Okay? So, gawin. And dahil future siya, magiging hal, magiging gagawin. So, yung bagay na gagawin ko sa May 21 ng alas 3 ay yung pagmamasid-masid sa Dongmun Market. So, yun po yung ibig sabihin ng natin. Sentence natin for number 2. Okay, puntahan natin yung number 3. Gawan natin. Number 3, yan. Dito na. So, next day na siya, no? Iship iil. So, dito, magiging iship iil. Tapos, yung oras, yosos shiban. 6시 30분에. Tapos tingnan natin yung noun, Halasan Gonglip-gongwon. Okay, so pangalan na naman po ng lugar. So Gongwon kasi is park. So Halasan Gonglip-gongwon, Halasan Public Park. Okay, or National Park pala, sorry. So Gonglip is national. Okay, so National Park. So ano po yung pwedeng gawin ulit dyan? Na verb. So, dahil pangalan ng lugar, malamang pupuntahan na naman, di ba? So, gada ulit sa number 3. Okay, so si gada, magiging gal ulit siya. So, dito, ishib iil, yososhi, samshipune, gal. Tapos, yung lugar ulit, got. And then, gal kosun. Yung pangalan na mismo ng lugar. Halasan, Gonglip, Gongwon. And then, may batchim, kaya iyeyo. Okay, so yung number 3 sentence, iship il, yososhi samshipune, gal gosun, halasan, gonglip, gongwon, iyeyo. So, sa 22nd ng 6:30 ay, ang pupuntahan ko na lugar ay yung Halasan National Park. Okay, so yan po yung ibig sabihin ng number 3 sentence. Last one. So, medyo mahaba tong part na to, no? Yung application. Ibang kulay naman. So, dito, yellow. Number 4. Isin natin. Dito. So, again, yung 1300, 1 o'clock ulit yan, no? So, iship il. Tapos, hanshiye. Hanshiye. Ano yung noun niya? Minsokchon. So, Minsokchon, again, pangalan po ulit yan ng lugar. Okay, so again, gada ulit kapag may pangalan ng lugar, no? Yun yung pinaka-basic na pwedeng gawing action, puntahan yung lugar na yon. So, magiging gal. Iship iil, hanshiye, gal, gosun.
갈 곳은 tapos 민속촌. 민속촌이에요. Ayan. So, yan po yung mga possible na answer natin for numbers 1 to 4. Yung ginawa natin sila ng sentence and ginamit natin yung dongsa plus ul or real plus 명사 na grammar. Okay? So, tingnan natin yung number 2 sa baba. 친구에게 계획을 물어보고 여러분의 계획도 이야기해보세요. So, if meron kang kasama, halimbawa friend, yan, magtanungan daw kayo ng inyong plano. So, example, 주말에 할 일. So, paano yung question dyan? 주말에 할 일 뭐예요? Yan, usually naman, what yung tanong, diba? So, 주말에 할 일 뭐예요? So, take note yung question natin nag-end sa 예요. So, kailangan pagsagot natin, 이예요 or 예요 din. So, dito naman, 고향에 갈 때 가족에게 줄 선물. So, again, mag-stick tayo sa what question. So, ano daw yung ibibigay mo na gift sa iyong family kapag pumunta ka na doon sa inyong lugar? Okay, sa Pilipinas, kunyari, pag umuwi ka na, ano yung gift na ibibigay mo? So, 선물은 뭐예요? 선물은 뭐예요? So, dito, 할 일은 뭐예요? Then, dito, 생일 파티에 친구나 동료를 초대해서 함께 먹을 음식. Okay, so, 초대해서, invite mo daw yung iyong kaibigan or acquaintance or kasama sa trabaho sa iyong birthday party. So, 함께 먹을 음식. So, ano daw yung food na inyong kakainin? So, yung magiging question, 생일 파티에 친구나 동료를 초대해서 함께 먹을 음식은 뭐예요? Yan. So, again, mag-stick tayo with the what question. Tapos, try natin sagutin. 주말에 할 일은 뭐예요? So, we can start ng 주말에 할 일은. Okay, so, 주말에 hal, so ito yung application mismo ng grammar natin, no? Hada, naging hal. Tapos, ir은. Tapos, ano na yung pinakagagawin mo? So, for example, that day or sa weekend, yung gagawin mo is yung pag-aaral ng Korean language. So, 한국어 공부. Yan, 한국어 공부. Tapos, 예요. Okay, so this is a good example ng sagot, no? 주말에 할 일은 한국어 공부예요. Number 2, dito naman sa purple box. 고향에 갈 때 가족에게 줄 선물은 뭐예요? Okay, so question dapat yan. Sagutin natin. So, yung start ng sentence natin, same lang. 고향에 갈 때 가족에게 줄 선물은. Yan. So, di ko na po isusulat lahat, no? 고향에 갈 때 가족에게 줄 선물은, ito na lang yung pinakasusulat ko. 줄, tapos 선물. So, ano yung gusto mong ibigay na regalo? So, for example, chocolate, yan. So, you can say, 초콜릿이에요. So, ito po yung example, not example, ito po yung spelling ng chocolate nila dito sa Korea. Chocolate. Tapos yung shiyot batchim po, hindi siya letter T, no? Shiyot. Kasi yung tunog ng shiyot, pag nasa baba siya, is letter T din. So, chocolate-시예요. Dahil may batchim na shiyot, i예요 yung ending. Okay? So, ito namang nasa orange or peach box pala. So, 생일 파티에 친구나 동료를 초대해서 함께 먹을 음식은, so yung start ng sentence natin, ito na rin. Yan. So, dito na, no? 생일 파티에 친구나 동료를 초대해서 함께 tapos 먹을 음식은 tapos pili ka lang ng pagkain. So anong specific pangalan ng pagkain? So kunyari samgyeopsal. So sabihin natin samgyeopsal 이예요. Dahil may batchim, no? Yusin ko. Kulang kasi sa space. So, dito natin sa baba isulat. 먹을 음식은 삼겹살이에요. Ayan. So, yan po yung ating 동사 plus 을 or real plus 명사. Okay, so I hope nasundan po ninyo.
And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.